Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malaking kagalakan sa akin na maging bahagi sa gawain ito ng mga kababaihan. At sa araw na ito, sa ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, ibinigay po sa akin ng isang tema na pinamagatang There is peace in the midst of pandemic. At ang verse po at Bible book na pinagkuhanan ay Galatians chapter 5 verse 22. Sabi po, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. At sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pagpalain mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, maging kapakinabangan to sa aming mga buhay, kalakasan, sa aming pananampalataya at magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa bawat isa po sa amin na kasama namin sa gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sa panahon pong ito ng pandemya, saan tayo humuhugot ng ating kapayapaan, ng ating lakas bilang mga mananampalataya? Ang UNICEF po, one time may nagkaroon ng isang paligsahan, nung college po yata ako yun o nung high school, para sa mga bata sa pamamagitan ng pag-drawing. At ang tema po nila ay tungkol sa kapayapaan. Napakaraming sumali, napakaraming nakilahok, at napakaraming nagpas ng kani-kanilang mga drawing. Pero isa lamang po yung kinuha at nanalo na bata. At ang kanyang drawing ay ganito po. Isang inahing ibon na yakap-yakap ang kanyang mga inakay sa isang mataas na punong kahoy habang siyang natutulog at binabagyo at hinahampas ng napakalalakas na hangin. Talagang umuuga po yung buong puno na yun habang natutulog ng payapa ang inahing ibon kasama ang kanyang mga inakay. Isang napakagandang ilustrasyon po sa tunay na kahulugan ng kapayapaan. Kung meron po kayong mga Bible, samahan niyo ako sa John chapter 14 verse 27. Ang sabi po dito, peace I leave to you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. Paano natin malalaman na nawawala na ang kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan? Ang sabi sa last ng verse ng 14:27 ng John, do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. Kapag po pala dumarating na yung pagkabalisa, pag-alala, at pagkatakot, unti-unti na ring nawawala ang kapayapaan sa ating mga puso. Ano bang pinanggagalingan ng pag-alala, ng pagkabalisa? Yung mga bagay na pang-araw-araw nating pangangailangan, lalo na po sa mga nanay. Tayong mga nanay po ay siya yung nag-iintindi sa araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Siya yung mga nakakakita ng mga bagay na dapat na meron sa ating tahanan. At nang dahil po riyan, kapag tayo po ay nag-aalala na, nababalisan na, nawawala na rin ang ating kapayapaan. Pangalawa po ay na pinanggagalingan ay yung pagkatakot. Wala pa man po ang COVID-19 ay maraming Pilipino na po at kababayan natin ang natatakot. Alala niyo po ba yung pagdating ng mga Chinese vessel, mga warship nila sa mga lugar na inaangkin nila na ating pulo? Nung mga panahon na yun ay maraming mga Pilipino, maraming mga kababayan natin na natatakot dahil nakikita nila yung napakalalaking mga barko, warship ng mga Chinese. Hindi sila makatulog, hindi nila malaman ang kung nilang gagawin. Pero kamakailan lang ay masayang-masaya silang bigla. Tuwan-tuwa sila sapagkat nagdatingan ang mga warship ng US, Japan, at Australians. Mga panggerang sasakayang pandagat ang nagdatingan, kaya masayang-masaya sila. Ito na yung mga tagapagtanggol natin, ang sabi po nila. Pero sa palagay niyo po kaya, nagkaroon kaya sila ng isang totoong kapayapaan sa kanilang kalooban sa pagdating ng mga bagay na yun? Sa palagay ko po, hindi totoo yun. Wika kasi ng ating Panginoon, hindi ang kapayapaang ipinagkakaloob ng sanlibutan ito ang ipinibigay ko sa inyo. Ito ang dahilan kaya anumang paghahanap ng tao ng kapayapaan, hindi nila matagpuan.
sapagkat wala sa mundong ito ang tunay na kapayapaan para sa ating kalooban, para sa ating buhay. Paano natin ngayon masusumpungan? Meron bang kapayapaan sa gitna ng mga bagay na nararanasan natin, sa napakaraming pagsubok at maging sa pandemya na ito sa ating paligid? Kung may mga Bible po kayo, samahan niyo ako sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang una po ang paraan at katibayan na mayroong kapayapaan sa panahon ng pandemya o anong problema na mayroon tayo ay ang pagtitiwala natin sa kanyang mga pangako. Trust His promises. Napakaraming pangako ng Panginoon sa Bible. Pero ang tanong, pinagtitiwalaan po ba natin ang mga pangako na ito? Kasi kapag pinagtiwalaan daw po natin ito, ang mga pangako na ito, mawawala lahat ng pag-aalinlangan natin. Mawawala lahat ng takot natin pagpatungkol sa mga pangangailangan natin sa ating buhay. Papalitan ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Kapag inangkin natin ang mga pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, ipoprovide niya ang ating pangangailangan, hingin lamang natin ng may pasasalamat sa Kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na bigla tayong lalabas sa ating tahanan, walang face shield, walang face mask, walang kahit anong protection sa ating katawan, at lalakad tayo sa kalagitnaan ng maraming tao. At sasabihin natin, anak ako ng Diyos, hindi ako tinatablan ng kahit anong sakit, kahit anong COVID. Ayan, poprotektahan niya ako, gagabayan niya ako, sasamahan niya ako, yan ang pangako niya sa akin. Lulukuban ako ng banal na dugo ng Panginoon. Yan ho yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Totoo lahat ng pangako ng Diyos. Nangyayari po yun. Pero walang kaibahan ito doon sa Matthew chapter 4 verses 5 to 7. Nang ang Panginoong Kristo ay tinukso, ang sabi ng diablo sa kanya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka nga riyan. Sapagkat ang sabi ng Bible, aalalayan ka niya, iingatan ka niya, hindi niya papayagang matisod ka man lamang kahit sa maliit na bato. Pwede palang mangyari yun, pwede palang gawin ng Panginoon. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, nasusulat din, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, huwag natin tuksuhin ang Panginoon. Kailangan ingatan natin ang ating mga sarili at iingatan din niya tayo. Susunod po, kung may mga Bible kayo, samahan niyo ako sa Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Ang sabi po dito, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang pangalawa po ay guard your heart and mind. Kailangan daw po nating bantayan ng ating puso at ating mga isipan. Punuin natin to ng mga magagandang bagay. Marami tayong napapakinggan ng mga balita, ng mga negative. Marami na ito, ang dami na ng mga inapektuhan ng COVID, ang dami nang namatay. Itigil na raw po natin yan. Ang hanapin natin ay yung mga positibong bagay. Halimbawa po ay ilan na yung gumaling, ilan na yung nakarecover. Napakarami pong magagandang bagay sa mundong ito na dapat din nating malaman. At ihinto natin yung mga bagay na magbibigay ng pag-aalala sa atin at ng takot po sa atin. Ang DCAS po ay mayroong ganong mga palatuntunan na ikinukwento nila yung mga bagay na magagandang nangyayari sa paligid na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa lahat ng mga listeners po niya. Guard your heart. Bantayan po natin ang ating mga puso't isipan. Ganon ay, sa gayon, mangyayari yung sinasabi ng ating kanta sa himnaryo. Naalala niyo po? Count your blessing, name them,
one by one. At makikita ninyo, mas maraming pagpapala ang ipinagkakalob ng Diyos kaysa sa mga problemang dumarating sa ating mga buhay. Halimbawa po, itong mga panahong ito, dapat marami na tayong bagyo. Hindi ba? Punong-puno na dapat tayo ng bagyo. Pero binless tayo ng Panginoon at hindi tayo binigyan ng bagyo. Isa yan sa napakagandang blessing po sa atin na dapat nating ipagpasalamat. At pangatlo po, sa John chapter 14 verse 27, ang sabi dito, "Peace I give with you, o I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives." Meron palang dalawang klase ng kapayapaan na pinanggagalingan. Una ay ang kapayapaang nanggagaling sa sanlibutan. Kapag po ba may pera ka, kapag po ba marami ka at ng mga gamit, kumpleto ka, hindi ka nangangailangan, ibig sabihin po ba ay payapa ka na? Pag secured ka na sa mga pang-araw-araw mong pangangailangan, ibig sabihin po ba ay payapa ka na? Hindi pa rin po. Ang pangalawa po na nagbibigay ng tunay na kapayapaan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, "Peace I live with you, my peace I give to you." Ibig sabihin, ang kapayapaan po ay regalo, kaloob, gift ng Panginoon. Hindi nakukuha sa ating paligid. Hindi po nabibili. Hindi na-acquire ng mga bagay na material. Ang kapayapaan po ay hinihingi, tinatanggap na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hingin natin sa Panginoon ang kapayapaan ng ating puso. Ang kapayapaang ito ay matatagpuan lamang kay Kristo na nagkakalob nito sa lahat ng hihingi sa Kanya. Ano pang hinihintay po natin? Halika na! Patuloy nating tanggapin, hingin ang kapayapaang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. Merong kapayapaan sa gitna ng maraming pagsubok at sa panahong ito ng pandemya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you po.